Ang prinsesa sa bote. Noong unang panahon, sa malawak na lupain ng Alemanya, may isang magandang prinsesang nagngangalang Adele. Si Adele ay labis na iniibig si Prinsipe Johann at nagpa siyang kausapin ang kanyang ama na si Haring Stefan. Aking ama, inalok ako ni Johann na magpakasal. Napakasaya ko. Ha? Si Johann? Bakit? Kasi po siya ay mabait, malambing at… Magpakasal ka sa isang taong nararapat sa iyo, Adele. Tulad ni Prinsipe Werner. Siya ay malakas na lalaki at… Brusko at wala pang modo. Ama, wala akong pakakasalan na kahit sino, kundi si Johann. Si Adele at Haring Stefan ay matigas ang ulo. Di nagtagal ay napuno na nga ang hari. Tumigil ka! Dinala ng hari si Adele doon sa hardin, kung saan may magandang bukal na mayroong globo na kristal na nagniningning sa araw. Ama? O espiritu ng kristal! Gawin mo ang hiling ko. Bantayan mo ang aking anak hanggang 3 mahahabang taon na ang nakalipas. Ano? Hindi! Masyadong matigas ang ulo mo. Matututo kang sumunod. Hindi! Ama! Tumawag si Adele ng tulong, ngunit sa mahika ay hindi siya makikita o maririnig ng mga tao sa mundo. Napakatagal ng 3 taon! Makakalimutan ako ni Johann! Nang biglang, mayroong lumitaw na isang napakagandang munting dragon sa kanya. Kumusta, prinsesa? Pasensya na at nahuli ako. Ako ay naglilinis ng kaliskis. Napakakintab, di ba? Sino ka? Ako si Schnell, ang bantay ng bolang kristal. At sino ka naman? Ako si Prinsesa Adele. Nilagay ako ng ama ko dito dahil gusto kong pakasalan ng pinakamamahal ko. Naku, hindi! Bakit? Kasi tumanggi akong magpakasal sa lalaking pinili niya. Oh! At ngayon nakakulong na ako dito. Teka, maitatakas mo ba ako dito? Patawad! Ako ang bantay para hindi ka makatakas. Pwede kitang bigyan ng mga magagandang damit. Masarap na pagkain at… Ayoko ng mga yan! Gusto kong makita si… Johann! Tahan na, Adele. Naku, gaano katagal na ako dito? 50 taon? At napakasaya ko dito. Anong gusto mong sabihin? Alam mo, maiksi lang ang 3 taon. Parang isang napakabilis na pagkurap. At saka, kasama mo naman ako. Mas masayang ang isipin na nandito ka at kasama ko. Diba? Tama ka. Kaya sumaya ka na. Pinagdasal ni Adele na mabilis lang ang paglipas ng 3 taon dito. Pero siya ay nagkamali. Palaging iniisip ni Adele ang pinanggalingan niyang mundo, pati na si Johann. At kahit anong subok niyang maging malakas, at kahit anong gawin ni Schnell, palagi na lang siyang naiiyak. Sa wakas, natapos ang 3 mahihirap na taon sa kristal. Oh, anong nangyayari? Binabawi na ang sumpa sa'yo. Mag-ingat ka. Hindi! Schnell! Huli ka. Salamat. Pero hindi pa ako bumabalik sa normal. Medyo nagtagal siguro ang epekto ng sumpa. Sakay na! Ang palasyo! Paano kapag nalaman ni Ama na nakalaya na ako at… Nako, hindi! Kapit lang, prinsesa! Oo! Ano? Di nawala lahat ng yabang mo. Nakita mo ba yun? Isa ka nga talagang tunay na dragon. Dahil talaga sa sumpa kaya ganun ako kaliit. Ngayon kailangan ko nang umalis dahil sa malaya na ako ulit. At ikaw? Gusto kong makita si Johann. Ako ang bahala. Sakay ka na at kumapit ng maigi. Sige.
At kaya silang dalawa ay lumipad ng mataas sa ibabaw ng mga lupain. Di nagtagal, ibinaba ni Schnell ang prinsesa sa isang lugar na malapit sa kaharian ni Johann. Patawad, prinsesa. Ayokong matakot iyong mga taong hindi pa nakakita ng mga dragon na katulad kong kamangha-mangha. Maraming salamat talaga sa'yo, Schnell. Hindi ko ito magagawa nang wala ka. Masaya rin naman akong kasama ka sa mga panahong yun. Ang iyong masasayang mga ngiti at mga iyak mo at mga atungal mo at hayaan mo na nga ang mga yun. Paalam! At siya ay lumipad na. Nawala siya ng parang isang lawa ng mga apoy. Kailangan kong hanapin si Johann. Gumala si Adele sa kalsada at hindi nagtagal ay nakita na niya ang palasyo. Doon ay kanya nang nakilala ang punong kasambahay. Kumusta? Anong kailangan mo? Hindi ko pwedeng makita si Johann na ganito ang pananamit ko. Siguro kung makakapasok muna ako sa loob ng palasyo. Maaari niyo po ba akong bigyan ng trabaho? Nagpasya si Adele na magtrabaho sa palasyo hanggang magkaroon ng pagkakataon na makita ulit ang prinsipe. Ngayon, dapat ay ikakasal na si Johann kay Prinsesa Martina na siyang isinumpang maging bruha sa araw at tao naman sa gabi. Ang tanging paraan para mawala ang sumpa ay isang mahikal na kwintas na nandoon sa kaharian ng prinsipe. Kapag nasa akin na ulit ang kwintas, magiging tao na ako ulit. Hindi niya pinakita ang mukha niya sa kahit na sino at nagpapakita lamang kay Johann kapag siya ay nagaan yung tao. Ngayon, kung natanong mo sa sarili mo kung saan nagpunta si Johann, nang ang pinakamamahal niyang si Adele ay nakakulong sa kristal, huwag kang mag-alala, hindi niya nakalimutan ng prinsesa. Kasi bumibisita si Johann sa kaharian ni Adele. At umaasang makita siya, pero ang sumpa ni Martina ay ginawa ang prinsesang bulag sa mga mata ni Johann at bingit sa mga tenga niya. At nang sunod na makita niya ang kaharian ni Adele, ginawa ng sumpa na makita niya ang isang sirasirang kaharian na may sirasirang lupain. Labis ang naging lungkot niya at bumalik na lang sa kaharian niya. Anak, alam ko naman na minahal mo si Adele, pero kailangan mo na ring magpakasal. Kailangan ng kaharian ng tatanghaling hari. Pero... Hindi na, Johann. Ihahanap kita ng nababagay na babae sa'yo at kailangan mong ikasal sa kanya. Ayaw na ni Johann na makipagtalo pa at sumang-ayon siyang magpakasal kahit kanino bilang obligasyon nito sa kaharian niya. At kaya naman si Martina at si Johann ay naipagkasundo na. Hi Adele. Malibang pangarapin ko na may paraan pang makabalik ka sa akin, nangungulila na ako sa'yo. Samantala, si Adele, dahil sinabihan ng kasama niya, ay nalaman ang pagkakasundo kina Johann at kay Martina at labis na nasaktan. Hindi na nalalaman ang buong dahilan kung bakit magpapakasal na ang dalawa. Siguro tumigil na siyang mahalin pa ako. Pero hindi ako manggugulo. Ang kaligayahan niya ang pinakamahalaga sa akin. Dumating na ang araw ng kanilang kasal at si Adele, dahil sa kanyang kapalaran, ay nautusang magdala ng tsaa paakyat kay Martina. Ano kaya ang ugali niya? Samantala, si Martina ay labis ang naging kaba. Hindi ko kayang ituloy ito. Hindi niya ako pakakasalan. Paano kung takpan ko kaya ang mukha ko? Mahahalata pa rin. Kamahalan, dala ko na po ang inyong tsaa. Mapapasigaw na sana si Martina nang bigla siyang magkaroon ng isang ideya. Hindi ko kailangang magpakasal. Ang kailangan ko lang ay ang kwintas. Pagkatapos ng mga seremonya, siguradong ibibigay na sa akin niyon ni Johann. Tuloy ka! Pumasok si Adele sa kwarto, ngunit wala siyang ibang nakita kundi ang likod ni Martina. Kailangan ko ng isang pabor mula sa'yo at hindi ka maaaring tumanggi. Kailangan kitang pumalit sa akin bilang ikakasal. Sa halip na ako, pero takpan mo ang mukha mo sa lahat ng oras. Ano? Pero paano ko gagawin yun? Bilang iyong reyna sa hinaharap, susundin mo ang mga utos ko. Opo, inyong kamahalan. Kaya nagpalit si Adele ng kasuotan na pangkasal at sinalubong na si Johann. Tumalon-talon ang puso ni Adele nang makita niya ito. Johann! Ha? Parang iba ang boses mo. Parang boses ng mahal ko. Ha?
Patawad, minamahal ko pa rin kasi siya. Ang kasal na ito ay labag sa loob ko. Gusto kong sabihin sa'yo bago pa tayo magpalitan ng mga pangako. Kung sakaling ayaw mo nang magpakasal pa sa akin pagkatapos mong malaman ito, mauunawaan ko naman. Mahal pa rin niya ako. Ngunit paano ko sasagutin ng may napakaraming mga taong nakapaligid? Nagkaroon si Adele ng isang magandang ideya. Oh, mga kampana! Ang ganda ng tunog mo sa aking mga tenga. Oh, mga bulaklak! Ang gaganda ng pagsibol ninyo sa aking mga mata. Anong sinasabi mo? Kung ano man ang sinabi ko, ipangako mong ipapaulit mo ito sa akin kapag tayong dalawa na lang. Si Johan ay nalito, pero pumayag siya. Sa sandaling yun, kinuha niya ang pinakamagandang kwintas sa kaharian at sinuot niya ito kay Adele. Ikinasal silang dalawa at nagpatuloy ang selebrasyon hanggang halos magbukang liwayway. Tumakas si Adele sa isang kwarto doon. Nagbihis ng unipormeng pangkasambahay at nagtago siya sa kwarto ng prinsipe. Mamaya pa, nang dumating ang prinsipe, tinawag niya si Martina. Ano yun, Johan? Nangako akong ipaulit sa'yo ang tula mo kanina. Ano ulit yun? Si Martina ay nabigla at hindi alam ang sinasabi ng prinsipe. Kasi hindi ko na naaalala. Hindi naman importante yun, di ba? Natigilan dito si Johan. Sa kanyang pagkakarinig, nakita niyang ang boses nito ay ibang-iba na. Bakit nag-iba ang boses mo? At nasaan ang kwintas na binigay ko sa'yo? Ano? Ibinigay mo na pala ang kwintas? Kanina? Malamang ay ninakaw na yon ng babaeng yon. Wala akong ninakaw na kahit ano. Si Johan at Martina ay labis ang pagkamangha. Adele? Ano? Ang lakas ng loob mong sirain ang mga plano ko! Isinusumpa kitang babae ka! Mga gwardya! Sa sandaling yun, nagsimula namang sumikat ang araw at bumalik si Martina sa tunay niyang anyo. Ano? Nako, ano ba ito? Tatapusin ko kayong dalawa at ang kwintas ay mapapasa akin! Ngunit ang suot-suot na kwintas ni Adele ay nagningning ng mas malakas pa sa 1,000 araw at inilihis ang masamang mahika ni Martina. Hindi! Pakiusap! Gusto ko lang naman ang kwintas para matanggal na ang aking sumpa. Anong sumpa? Ikinuwento ni Martina ang lahat ng tungkol sa kamalasang dala ng sumpa na kinakailangan niyang dalhin ng matagal. At ang kwintas na ito ang magtatanggal ng sumpa? Tama. Ibibigay mo yan sa akin? Hindi kita maaaring pigilan na tanggalin ang sarili mong sumpa. Ang tanging kailangan ko lang ay ang pagmamahal ni Johan para sa akin. At isinuot na ni Martina ang kwintas, natanggal ang sumpa, at bumalik siya sa kanyang anyong tao. Tao na ako! Oh, yay! Maraming salamat! Adele, akala ko habang buhay ka nang malalayo sa akin. Saan ka ba nagpunta? Sinabi ni Adele sa kanya na siya ay ikinulong para magdusa ng 3 taon para kay Johan. Pero hayaan mo na yon. Magkasama na tayo sa wakas at isa pa ay asawa mo na ako. Pero nakita ko ang kaharian niyong giba-giba at sira na. Patawarin mo ako, Johan. Nung una kitang makita, ay umibig ka pa rin ng labis kay Adele. At panay ang pagbisita mo sa kaharian nila. Sinubukan ko rin siyang hanapin at isumpa pero hindi ko rin siya mahanap noon. At kaya para naman tumigil ka na sa pagbisita sa kanilang kaharian, nilagyan ko ng sumpa ang mga mata mo. Para ang makita mo lang ay ang pagkasira at pagkawasak ng kanyang kaharian at isipin mo na wala na siya. Pero dahil wala na ang sumpa sa akin, panahon na para tanggalin ko ang sumpa ko sa iyo. At kaya si Adele at si Johan ay nagkaroon ng magandang buhay na magkasama. Napagtanto din ni Haring Stefan ang kanyang pagkakamali at nangakong hindi na magiging mapagmataas kahit kailan. Hindi kinailangan ni Adele ang kwintas. Nasa kanya ang puso ni Johan at ang mga nakakita sa kanya
ay kumbinsido na siya ang pinakamapagmahal na taong nakita nila. Napakaganda ng boses mo, masabi ko lang ha. Oh, salamat naman, Schnell.